Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Malas ng lending. Isang pagbati para sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa ating channel. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, na ngayon ay muling maghahatid sa inyo ng isa na namang kwento ng kababalaghang hango sa tunay na kwento mula sa iba't ibang taong nakaranas ng mga ito. Tulad na lang ng kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender for today. Ang tawagin na lang natin sa pangalang Lorna. Karanasan mo na bang mangutang sa lending? Bakit nga ba sinasabing malas ang hatid ng ganitong klaseng negosyo? Ano ba ang uri ng kababalaghang pwedeng bumalot sa mga taong sakim? Tara na't samahan niyo akong alamin ang mga kasagutan sa tanong na yan, mga kasityo. Huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin ang kwento ni Lorna. Good evening po sa inyong lahat, lalo na po sa mga taong bumubuo ng Sitio Bangungot na isa sa mga paborito kong channel dito sa YouTube. Tawagin niyo na lang po ako bilang Lorna, di ko tunay na pangalan. 30 years old at isa pong full-time housewife sa aking asawa. Tubong Marinduque po talaga ako, pero ngayon ay naninirahan na dito sa lugar ng mister ko sa Caloocan at nagbabantay sa aming maliit na sari-sari store. Mula po nung tumigil na ako sa pagtatrabaho dahil sa pagbubuntis ko noon sa panganay namin, hanggang ngayong magiging 3 na ang anak ko. Anyway, Sir Jupiter, hindi naman talaga ako likas na tsismosa pero buhat talaga ng mapahinto ako sa trabaho at palagi na akong nandito sa bahay ay napakarami ko nang nasasagap na bali-balita tungkol doon sa mag-asawang nakatira sa malaking bahay sa labas ng compound namin. Tawagin na lang natin sila bilang Mang Melchor at Aling Noemi, mga kilalang banal kung tawagin dito sa lugar namin. Itong mag-asawang ito kasi, Sir Jupiter, sila yung tipo ng matatandang palagi na lang laman ng simbahan at kung minsan ay nag-i-invite pa ng kanilang mga churchmates para mag-pray over to sa kanilang bahay o di kaya ay magkantahan ng mga worship songs na akala mo talagang sobrang devoted nila sa Diyos. Ang totoo ay kilala rin naman sila bilang mga kauna-unahang matapobre dito sa amin. Si Aling Noemi nga ay nakakarating pa sa ibang subdivision para lang i-chismis ang mga kapitbahay niya, lalo na yung mga taong may utang sa kanya. Isa po kasi sa negosyo ng mga asawang ito ang magpautang ng pera o lending na may malaking interest. Kahit na ho ang alam ko, mahigpit na mahigpit yung ipinagbabawal ng religious organization na kinabibilangan nilang 2. Wala po silang anak. Hindi sila nabiyayaan sa tagal na rin po ng pagsasama nila. Pero parang mas mabuti na rin yon dahil nga sa sama ng mga pag-uugali ng mag-asawang iyon, Sir Jupiter, ilang beses na po silang naging target ng mga akyat bahay at budol-budol noon pa. Makailang uli pong napasok at nanakawan ang bahay nila at sa hindi malamang dahilan ay palagi na lang daw silang nawawalan ng pera na ibinibintang nila sa mga taong nakatira lang din sa paligid nila.
Ewan ko ba? Taon-taon na lang po yata ay hindi na sila nawawalan ng ganong issue. Kaya napakarami na rin nilang naipablatter sa barangay namin kahit hindi naman sila sigurado kung tama ang taong pinagbibintangan nila at wala naman silang sapat na ebidensya. Kahit nga kami ng asawa ko, Sir Jupiter, na ng mga panahong yun ay hindi naman gaanong naglalagi sa bahay dahil pareho pa kaming may trabaho, ay nagawa rin pong pagbintangan ng mag-asawang ito. Nagulat na nga lang ako noon nang mabalitaan kong ipinagkakalat daw ni Aling Noemi na naiinggit daw ako sa kanya dahil kahit matanda na siya'y sexy pa rin siya. Samantalang ako ho medyo chubby na kahit 27 lang ako nang magsama kaming mag-asawa. Hindi ko naman siya pinatulan noon kaya mabilis din naman akong nilubayan ni Aling Noemi at naghanap siya ng ibang tatargetin. Hanggang sa napagbalingan niya pala yung dati nilang labandera na si Manang Luz. May malaking pagkakautang kasi si Manang Luz sa mag-asawa dahil isang beses ay nangutang siya ng halagang 3,000 kay Aling Noemi na hindi niya agad nagawang bayaran. Kaya naman tumubo yun ng tumubo hanggang sa ang balita ko ay umabot na raw sa 10,000 ang interes nun. Na-ospital daw ho kasi noon si Manang Luz at wala silang pambayad sa bill niya doon, kaya napilitan siyang kumapit sa patalim. Pero imbis na guminawa ay lalo lang siyang lumubog dahil ginipit siya ng ginipit ni Aling Noemi. Ginawan pa siya nito ng tsismis at ipinagkalat ni Aling Noemi na ipakukulong daw nila si Manang Luz kapag hindi pa ito nakabayad sa ibinigay nilang palugit. Sinamantala po ni Aling Noemi ang kawalan ni Manang Luz ng kaalaman pagdating sa batas. Dahil po sa tsismis na malapit na nga siyang makulong, halos kung saan-saan na raw po lumapit noon si Manang Luz para lang humingi ng tulong para makabayad siya sa lending. Pero dahil mahirap ang buhay noon, wala namang makatulong sa kanya. Hanggang sa itong si Manang Luz po, parang nagsimula noong masiraan ng bait dahil sa sobrang kaiisip. Nagulat na lang kasi kaming magkakapitbahay na nakita namin isang araw si Manang Luz na naglalakad pong mag-isa sa kalsada at walang kahit anong saplot sa katawan. Tapos may dala siyang kutsilyo habang dire-diretso siyang naglalakad noon papunta doon sa tapat ng bahay ng mag-asawang matapobre. Wala namang sinaktan si Manang Luz noon pero nagawa niyang hiwain ang sarili niyang kamay at nang dumugo iyon, ipinahid niya yun ng ipinahid sa gate ni na Aling Noemi. Dahil doon ng araw din pong yon ay dinampot siya ng mga pulis at doon namin na-confirm na wala na nga siya sa tamang pag-iisip. Talagang hinangin na po ang utak ni Manang Luz. Siguro dahil na rin po sa stress na sumabay pa sa iniinda niyang karamdaman. To make the long story short, ipinamental na ng mga kaanak niya si Manang Luz. Pero pagkatapos lang ho ng ilang buwan, ay nabalitaan naming wala na raw siya. Isang araw ay bigla na lang daw natagpo ang nakahandusay sa CR ng kanilang ward si Manang Luz na may bula ang bibig at parang nabagok daw ang ulo. Doon po nagkaroon ng mga kuro-kuro sa lugar namin, Sir Jupiter. Dahil naging usap-usapan din noon na bago raw mamatay si Manang Luz, nag-iwan siya ng pangakong hindi niya rin patatahimikin sina Aling Noemi at Mang Melchor tulad ng ginawa nila sa kanya, kaya siya nasiraan ng bait. Hindi ko alam kung totoo, pero ang sabi, ito raw po kasing si Manang Luz apo ng isang manggagaway kung tawagin dun sa probinsya nila.
Kaya may alam daw po talaga siya pagdating sa mga ora-orasyon o sa pagbibigay ng palipad hangin. Yun daw po ang ginamit ni Manang Luz sa mag-asawang nanggipit sa kanya. Simula po kasi noon, Sir Jupiter, kung ano-anong mga kababalaghan na ang sunod-sunod na nangyayari sa lugar namin. At palaging kasama doon ang pangalan ng mag-asawang matapobre. Halimbawa na lang ho nung merong isang batang bigla na lang daw sinapian ng masamang espiritu pagkatapos nitong mapadaan doon sa tapat ng bahay nila. Tawagin na lang natin siya bilang Boyong. Natatandaan kong ilang araw ding na problema noon ng mga magulang ni Boyong sa kahahanap ng paraan para tulungan ng bata hanggang sa isang albularyo na ang inimbitahan nilang tingnan ito. Pagdating pa lang ng albularyo sa lugar namin, Sir Jupiter, nakita ko na itong bumaba ng tricycle dun mismo sa tapat ng bahay ni na Aling Noemi kung saan sinapian si Boyong. Nakasilip kasi ako noon sa tindahan at nagbabasa ng pocketbook kaya napansin ko agad siya. Matanda na ho kasi yung albularyo. 96 years old na nga raw yun pero himalang malakas pa. Narinig ko mismo nang sabihin ng albularyong yun na marami daw talagang nananahang masasama at negatibong enerhiya sa malaking bahay ng mag-asawang matapobre. Dahil na rin daw sa mga taong nakatira doon. Masama raw po pala kasi talagang gawing negosyo ang lending dahil karamihan ng mga lumalapit sa iyo ay mga taong may dalang malas o di kaya'y mga taong puro negatibo na ang iniisip. Kaya lalo silang naghihikahos sa buhay. Para bang naa-attract na ito ng sarili mong energy kaya yung mga bad omen, hindi ka na rin lulubayan at eventually ay didikit na rin sa pagkatao mo. Lalong-lalo na raw po sa kaso ng mag-asawang ito. Palibhasa'y palasimba sila, akala nila mahuhugasan na noon ang lahat ng kasalanan nila sa mundo, kaya wala pa rin silang kadala-dala kahit na kung ano-anong hindi magagandang bagay na ang nangyari sa kanila. Hindi nila alam, may darating pala sa kanilang isang malaking parusa. Mabilis naman pong nagamot ng albularyo si Boyong noon, pero hindi po nagtagal. Doon na rin nagsimulang magbago ang buhay ng mag-asawang matapobre. Sir Jupiter, isang araw po kasi bigla na lang nagkagulo sa bahay na mag-asawa at maya-maya pa meron nang dumating na ambulansya doon sa tapat ng bahay nila. Ang sabi po ng kasambahay ni na Aling Noemi, nahulog daw bigla si Mang Melchor sa hagdanan pagkatapos nitong sumigaw ng tulong. Hindi raw po nila alam kung anong nangyari dito basta't ang naabutan na lang nila ay gumugulong na ito pababa ng hagdanan. Nagkaroon po si Mang Melchor ng malalang fracture sa likod kaya naman nang umuwi ito ay nakaupo na ito sa wheelchair at baldado na ang halos kalahati ng kanyang katawan. Sabi raw po ng doktor, malaki daw ang chance na malumpunan ng habang buhay si Mang Melchor. Sabi pa nga po ng isa nilang kasambahay parang hindi naman daw po normal ang pagkakahulog ni Mang Melchor. Ang lakas daw po kasi ng talsik nito tapos nakarinig sila bigla ng malakas na halakhak sa paligid na para bang may natutuwa pa sa nangyari sa matanda. Simula nun, Sir Jupiter, halos ayaw na raw palaging umakyat ni Mang Melchor sa hagdan. Palagi raw nitong sinasabi na may manunulak ulit sa kanya.
meron daw pong isang nilalang na galit sa kanya at gusto siyang patayin. Hindi naman daw po pinapansin yun ni Aling Noime. Ang niisip niya baka raw epekto na yun ng pagkakahulog ng asawa niya sa hagdanan nila. Pero hindi pa daw natapos ang kalbaryo ng mag-asawa, Sir Jupiter. Dahil ilang buwan lang, makalipas nang nangyari kay Mang Melchor, ay si Aling Noemi naman ang biglaang isinugod sa ospital dahil nawalan ito bigla ng malay matapos siyang makita ng kasambahay niya na lumulutang sa ere habang nakatulala. Yun po ang narinig kong usap-usapan dito sa amin na ayon din naman mismo sa kasambahay na mag-asawa. Sir Jupiter, matagal na raw po palang parang may nagpaparamdam dun sa bahay nila. Mga maiitim na aninong hugis malalaking tao raw po ang palagi nilang nakikitang nakasunod sa mag-asawa kahit saan sila magpunta. Kahit nga ako nung narinig ko ang kwentong yun, kilabutan ako ng matindi. Halos katapat lang kasi ng tindahan namin ang bahay nila, Sir Jupiter. Habang nagkikwentuhan nga kaming magkakapitbahay noon sa tapat ng tindahan ko, hindi ko maiwasang maalala na ng mga panahong yun, ilang gabi na rin talaga akong nakakarinig na parang may naglalagabugan doon sa loob ng bahay nila Aling Noime. Parang may sumisigaw tapos biglang iiyak. Si Mang Melchor ho noon palagi na lang pagmumuestra ang nagagawa kasi hindi na rin nga ho siya makapagsalita dahil sa sitwasyon niya. Ang kwento pa sa amin ng isa nilang kasambahay, matagal na rin daw nilang gustong umalis sa puder ng mag-asawa kung hindi lang talaga sila inofera ng mga ito ng malaking halaga. Kahit po kasi mga kamag-anak ay walang gustong mag-alaga sa mag-asawang ito. Kahit daw po mga pamangkin ay ayaw silang alagaan dahil bukod sa ugali nila, ay natatakot din silang madamay sa kamalasang tinatamasa ngayon ng dalawa. Matagal na raw kasing pinapayuhan ng mga kamag-anak nila sina Aling Noemi at Mang Melchor na malas nga ang magpa-lending pero talagang wala itong pakialam. Malaki raw ang kita nila sa ganon kaya hindi nila bibitiwan. Talagang gahaman ng mag-asawang yun. Sir Jupiter, ilan na rin po sa mga kapitbahay namin noon ang nagsabi na palagi rin daw silang may nakikitang mga maiitim na taong nakatayo sa bandang gate ng bahay ni na Aling Noime. Nanlalaki at nanlilisig daw palagi ang mga mata kapag tumingin. Para daw galit na galit. Kaya nga halos maging haunted house na kung ituring namin ang bahay ng mag-asawang iyon noon. Yung mga pautang nila sa lending, tinakasan na rin sila dahil alam ng mga itong hindi na rin sila mahahabol ng mag-asawa. Si Aling Noime kasi habang tumatagal, lumalala na rin. Nagkaroon po ito ng isang malaking sugat sa bandang binti na nagsimula lang naman daw nung una sa kapirasong kalmot na hindi naman malaman kung saan nanggaling. Hanggang sa unti-unti raw po yung nagnaknak at lumaki ng lumaki tapos po ay parang nabubulok na rin ang hitsura ng balat nito. Madalas daw umiiyak si Aling Noemi noon sa sobrang sakit. Kahit daw anong inom niya ng pain reliever, ay wala pa rin yung epekto. Pero wala naman daw makitang diferensya sa kanya ang mga doktor. Sir Jupiter, kahit masama ang ugali ng mag-asawa, marami pa rin naman pong mga kapitbahay namin ang nagsuggest sa kanila ng tulong. May mga
nag-advise sa kanila na lumapit na sila sa albularyo. Pero imbes na pasasalamat ay panlalait pa ang natanggap nila kay Aling Noemi. Sabi daw kasi nito ay mga tangang tao lang ang maniniwala sa albularyo. Mga taong walang pambayad sa ospital. Tinawag pa raw silang patay gutom ng salbahing matandang yun. Hindi namin alam kung paano niya nagagawang magmaldita kahit na nasa ganoon na siyang kalagayan. Maayabang pa rin talaga si Aling Noemi sa kabila ng parusang ginagawa sa kanila ng kung anumang klaseng negatibong enerhiya na bumabalot sa kanila noon. Bago mag-pandemic, Sir Jupiter, tuluyan na pong namaalam si Mang Melchor. Namatay po siya sa atake sa puso pagkatapos daw po nitong magkulong sa kwarto sa loob ng ilang araw. Walang kain, walang inom, wala ring tulog dahil maghapon magdamag daw po itong nag-iiyak sa loob ng sariling kwarto. Si Aling Noemi naman daw noon parang tuwing sasapit ang gabi ay biglang lumilipad sa kawalan ang isip. Para daw itong laging nananaginip ng gising tapos kung minsan ay may kinakausap pang hindi naman nakikitang mga nilalang. Nang mamatay nga po si Mang Melchor ay kinabukasan pa nito nagawang mag-react. Gayong gabi pa lang ay alam na niyang wala na ang asawa niya. Halos wala rin pong nakipaglamay sa kanila habang nakaburol si Mang Melchor. Pero magtataka ka dahil parang ang ingay-ingay doon sa loob ng bahay nila. Parang may mga nag-uusap. Para talagang may mga nagtatawanan pero pag sumilip ka naman sa loob, walang tao kundi yung mga kakaunti nilang bisita. Dahil nga po doon, Sir Jupiter, kahit ang mga kasambahay ni na Aling Noemi, hindi na rin kinaya ang lahat. Pagkalibing ho ni Mang Melchor, sabay na rin nagsipag-resign ang mga ito kahit na ang laki nga ng sweldo nila. May mga pagkakataon daw po kasing nakikita nilang hindi na talaga normal ang kilos ni Aling Noemi dahil para bang hindi ito namatayan. Tumatawa-tawa daw po ito kapag mag-isa lang siya pero tumitigil din kapag alam niyang may nakatingin. Dahil doon ay alam nilang hindi ito nasisiraan ng bait at matino pa ang isip nito. Para lang daw po talaga itong sinasapian ng masamang espiritu. Nag-iiba raw po kasi ang boses niya at kung minsan nagbabago rin daw ng hitsura at nagiging parang dalaga. Dahil nga po doon nagkaroon din ng usap-usapan sa amin na baka si Aling Noemi lang din ang tumulak kay Mang Melchor noon sa hagdanan. Wala namang may ebidensya pero yun ang kutob ng karamihan sa amin. At kung totoo man yun, sobrang nakakapangilabot pong isipin. Pero ano man po ang nangyari ng gabing yun, isa lang ang alam ko. Hindi normal ang mga nakita, narinig at naranasan namin kahit na hindi naman nila kami kasama sa loob ng bahay. Ayoko man pong mag-isip ng masama kung minsan ay hindi ko pa rin maiwasang matakot, lalo na kapag napapatingin ako sa malaking bahay na yun ng mag-asawang matapobre na ngayon ay wala nang nakatira dahil kinuha na rin sa wakas ng mga kamag-anak niya si Aling Noemi. Sabi ko nga po sa asawa ko, gusto ko nang lumipat ng tirahan. Tutala ay may isa pa naman kaming bahay sa Lucena na pinauupahan lang naming mag-asawa. Sabi ko itong bahay na lang namin ngayon ang paupahan namin dahil hindi ko na talaga gusto ang mga nararamdaman ko dito sa lugar namin.
palagi rin kasing may gulo rito. Uso rito yung mga nagrarambulan at mga nagkakagulong kabataan at ayokong palakihin sa ganitong klaseng environment ang mga anak ko. Idagdag pa po ang nakakatakot na kwento ng malaking bahay sa tapat namin. Talagang nakakatakot isiping may ganung mga pangyayari sa paligid ko. Sana po, Sir Jupiter, ay nagustuhan niyo itong kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Kaya yung mga mahilig kumapit sa lending dyan, gusto ko lang ding magbigay sa inyo ng babala, base na rin sa experience ng mga kakilala ko. Hindi ka talaga iaangat ng mga patubo ang pautang na yan dahil lalo ka lang niyang ilulubog. Yun lang po. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Paresan. Magandang araw. Itago niyo lang ako sa pangalang Alberto. Isa akong driver ng pampaseherong jeep. Dito ako kumukuha ng pera panggastos ko sa araw-araw. Simula noong dumating ang pandemya, ay naging matumal talaga. Siguro sa ilang ikot ko ay iilan lang ang sumasakay. Mabuti nga ngayon kahit papaano ay may kita pa ako. Kaunting panahon na lang naman at magkakaroon na ng trabaho ang panganay kong anak. Kahit anong hirap pa ang danasin ko, ito'y para lang makapagtapos ng kolehiyo ang anak ko. Hindi kasi ako nakapagtapos at ayokong maranasan yun ng anak ko. Kaya rin siguro hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho dahil na rin sa inabot ko lang. Grade 5 lang ang natapos ko. Marami akong hindi alam tungkol sa edukasyon, kaya wala akong maituro sa panganay kong anak. Nahihiya nga ako sa sarili ko dahil wala akong alam. Hindi ko siya maturuan at ayoko namang magmarunong dahil baka lalo lang magkamali ang anak ko. Mabuti na lang talaga at nabiyayaan ako ng anak na napakamasunurin, maalalahanin at matalino. Kahit siya lang ang nagsisikap mag-aral mag-isa, ay mayroon siyang nakukuhang medalya. Kaya naman ang sarap sa pakiramdam na mahal ako ng anak ko, na binibigyan niyang halaga ang paghihirap na ginagawa ko para lang makapagtapos siya. Bilang jeepney driver ay hindi talaga maiwasan sa amin ang makaranas ng mga kababalaghan. Mayroon ngang karanasan ang kumpare kong driver din. Isang beses noong bumiyahe siya ng madaling araw, bigla na lang daw may humarang na babaeng nakasuot na bestidang puti sa kanyang daraanan. Ang alam niya ay nabangga niya ito, pero laking pagtataka niya nang bumaba siya ng sasakyan. Wala naman doon ang babae. Wala siyang nabangga. Walang babae sa ilalim ng jeep. Bigla na lang siyang kinilabutan at naisip na baka isang multo na lamang ang kanyang nadisgrasya. Kahit ako man, nakaranas din noon, pero hindi ako huminto at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi ko na kasi binibigyan pang pansin ang mga multo na yan dahil nagpapapansin talaga sila. May mga multo naman na mababait, yung hindi nananakot pero nagpapakita. May mga papansin naman
na sadyang nagpapakita at lumilitaw kung saan-saan. Yun siguro ang mga multo na masasama, mga kaluluwang hindi matahimik. Marami ang ganyan sa kalsada tuwing hating gabi o madaling araw. Kalimitan sa kanila ay yung mga nadisgrasya, mga nabangga at kung ano-ano pang aksidente. Nakakatakot man silang tingnan pero kaagad akong nag-iiwas ng tingin kapag nakakakita ako ng katulad nila, lalo na sa mga gilid ng kalsada o padaan-daan sa kalsada, kaya palagi akong bumbusina. Isang beses noon madaling araw, may isang pasahero ang sumakay sa akin. Siguro isa siyang empleyado ng isang kilalang factory at pauwi na siya. Ililipat ko na sana siya sa ibang sasakyan dahil kakain muna ako sa bagong bukas na paresan na nadaanan ko. Pero tumanggi siya at ayos lang sa kanya na kumain muna ako at maghintay sa jeep dahil iidlip na lang siya kahit saglit. Hinayaan ko na lang siya at inihinto ang sasakyan sa tabi ng paresan. Kumuha na ako ng kakainin ko at naupo sa mesa para magsimula ng kumain. Habang kumakain ako ay may napansin ako sa tindero ng pares. Panay ang tingin niya sa jeep ko at tinitingnan niya ang pasahero ko. Sa mukha niya ay para siyang natatakot na hindi ko maipaliwanag hanggang sa kinausap ko siya kung bakit siya panay tingin sa pasahero ko. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya nagsalita. Sinabi niya na nakikita niya ang sundo ng pasahero ko. Noong una ay tinawanan ko lamang siya at sinabi na masama ang magbiro. Pero seryoso ang mukha niya at sinabing hindi siya nagbibiro at totoo ang kanyang sinasabi. Ikinuwento niya sa akin na talagang nakikita niya ang sundo o mas kilala bilang si kamatayan. Kitang-kita niya ang sundo ng pasahero ko. Ibig sabihin ay anumang oras mamamatay na ang pasahero ko. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinilabutan sa sinabi niya. Napabilis ang pagkain ko at napatingin sa kanya. Nakinig ako sa kwento niya. Seryoso ang mukha niya habang nagkikwento, kaya naman naisip ko na mukhang hindi nga talaga siya nagbibiro. Habang nagkikwento siya, ay bigla na lang umihip ang malamig na simoy ng hangin, kaya mas lalo akong kinilabutan at natakot. Maya-maya ay huminto siya sa pagsasalita at tumingin sa akin. Sinabi niya na nakikita niya rin ang sundo ko, kaya napatayo ako. Sinabihan ko siya na huwag niya akong biruin ng ganun dahil hindi magandang biro yun. Pero ang sagot niya sa akin, hindi siya nagbibiro. Kaya ito raw na mga susunod na araw, kailangan kong mag-ingat lalo na sa pagmamaneho dahil hindi ko raw alam kung kailan ako mamamatay. Dahil doon ay umalis na lang kaagad ako sa pinaandarang jeep. Ilang minuto pa ang lumipas, pumara na ang pasahero ko. Pero bago pa siya bumaba, binalaan ko siya na mag-iingat palagi dahil nga sinabi ng tindero ng parisan na nakikita niya ang sundo ng pasahero kong iyon. Ninitian lang ako ng pasahero kong iyon at saka bumaba na ng jeep. Hinintay ko muna siyang mawala sa paningin ko bago ko pinaandar ang sasakyan. Baka kasi mamaya may biglang mag-abang sa kanya na masamang loob. Pero mabuti at wala naman. At takot din talaga ako sa sinabi ng tinderong yun, kaya kung sakaling may masamang loob
ang bigla na lang lumapit sa pasahero ko, ay matutulungan ko pa siya. Ikinuwento ko yun sa asawa ko at ang sabi niya sa akin na totoo raw talaga ang sundo. Kaya nga pinaalalahanan niya ako na palagi akong mag-iingat lalo na sa biyahe dahil hindi ko raw alam kung may bigla ang aksidenteng mangyayari. Simula noon, hindi ko na nagawa pang kumain sa parisan na yun. Kahit sa totoo lang ay nasarapan ako sa pares niya. Isa siya sa may masarap na pares na natikman ko. Hindi na ako bumalik pa doon dahil nga sa natakot ako sa mga sinabi niya sa akin. Hanggang ngayon patuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig sa aking kwento. Pasaherong multo. Kumusta po? Ako po si Lainan. Gusto ko lang pong ibahagi ang karanasan ko nang minsan na sumakay ako sa jeep pauwi ng bahay. Galing po ako sa bahay ng classmate ko dahil nag-review po kami for exam namin. Nursing student po ako. Mag-aalas 8 na nang ako ay pauwi sa bahay. Hindi naman matraffic dahil gabi na. Tumagal lang ang biyahe dahil sa pahinto-hinto ang jeep. Medyo malayo rin ang bahay namin, kaya kahit maiglip ako, ay alam kong hindi ako lalagpas. Nag-sound trip ako para hindi mainip sa biyahe. Nakaupo ako ng maginawa dahil hindi naman punuan. Sinubukan kong maidlip, pero hindi ko magawa. Dahil nararamdaman kong may tumatabi sa akin tapos sinisiksik ako para makaupo ng maayos. Kaya dumilat na lang ako. Nakita kong puno na pala ang jeep. Mabuti na lang at nasa likuran ng driver ang pwesto ko. Kaya hindi ako nagigit-git ng ibang pasahero. Nakatingin lang ako sa unahan ng jeep. Madilim na kasi sa daan, kaya binabantayan ko para hindi ako lumagpas. Medyo madilim pa naman sa kanto namin, kaya hindi napapansin. Sa kakatingin ko sa unahan, napansin ko yung isang pasaherong babae na nasa may pintuan ng jeep. Dalawa silang nasa unahan. Yung isa ay lalaki, nasa may tabi ng driver. Nahahatak ng babae ang atensyon ko dahil nakikita ko siya sa side mirror. Mahaba kasi yung salamin sa gilid ng jeep, kaya nahahagip ang mukha ng babae. Sobrang lungkot ng mukha niya at parang galing sa pag-iyak dahil mugto ang mata. Tapos yung buhok niya ay gulo-gulo. Naisip ko na problemado kaya siya, kaya ganoon ang itsura niya. Pasaglit-saglit ko siyang tinitingnan kasi iniisip ko na baka bigla siyang lumingon or makita ako sa salamin na nakatingin sa kanya. Nang tingnan ko uli siya, nagulat ako dahil may nabago sa itsura niya. Tingin ko, nangingitim na ang paligid ng mata niya tapos nakalubog. Umiwas ako ng tingin at pumikit. Pagkatapos ay tiningnan ko uli siya dahil naisip ko na baka dahil gabi na nga kaya namamalik mata ako. Nabigla ako dahil nakita kong nakatingin na siya sa akin. Matalim ang tingin niya, parang galit. Biglang kumapog ang dibdib ko. Naisip ko na baka nagalit nga dahil tingin ako ng tingin sa kanya. Kaya umiwas ako ng tingin. Kinuha ko ang cellphone ko at nagbukas na lang ng Facebook. Habang nag-i-scroll ako, hindi ko talaga maiwasang tingnan siya kasi curious ako kung bakit ganun ang itsura niya. Maya-maya, huminto ang jeep dahil may bumaba. Nang umandar na,
Pasimple ulit akong tumingin dun sa babaeng nasa unahan. Pero wala na siya. Wala na rin yung lalaki. Sabay siguro silang bumaba. Kaya hinayaan ko na lang kahit curious talaga ako sa kanya. Mga ilang minuto nang umaandar ang jeep. Tiningnan ko ang labas para malaman kung nasaan na ako. Madilim na kasi at mabilis na ang takbo ng sasakyan. Iniisip ko na baka makalagpas ako. Habang panay ang silip ko sa bintana, nahagip ng mata ko yung babaeng nakaupo sa unahan ng jeep. Naroon na siya sa dulong bahagi ng jeep sa may pintuan. Umabog na naman ang dibdib ko nang tingnan siya. Yung magka-eye to eye talaga kami. Hindi na ako makatingin ng diretso sa kanya dahil titig na titig siya sa akin. Hindi kumukurap. Ganoon pa rin ang itsura ng mukha niya. Nangingitim pa rin ang palibot ng mata. Pinagtataka ko pa paano siyang nakalipat sa dulo ng jeep. Nung huminto naman ang jeep dahil may bumaba, wala naman akong nakitang sumakay. At hindi ko naman siya nakita na lumipat. Kinilabutan na ako. Doon ko na nalaman na hindi na normal lang nakikita ko. Parang gusto ko na lang bumaba na, kaya lang bigla kong naisip na baka mas marami akong makita na kagaya niya sa daan dahil gabi na. Isa pa, hindi talaga ako makagalaw dahil sa takot. Nanlalamig na ang kamay ko at nangangatog pa ang aking tuhod. Mas iniisip ko rin kung paano ako bababa kung nandun siya sa may pintuan. Baka harangin ako. Isa-isang umuusad ang mga pasahero palapit sa may pintuan ng jeep. Hanggang sa ako na lang ang natira sa dulo. Hindi na ako tumingin pa sa pwestong yun dahil baka hindi na ako lubayan ng tingin ng multo. Nilakasan ko ang loob ko at nang kunwari na hindi siya nakikita. Pero nahagip ko ng tingin na naroon na siya sa gitna ng upuan. Hindi naman siya tumayo para lumipat doon. Basta nandun na lang siya bigla. Nanlaki na ang ulo ko. Mas kinilabutan na ako dahil mas malapit na siya sa akin. Dasal ako ng dasal na sana ay lugar na namin para makababa na ako. Para na akong nauubusan ng hangin kahit open naman ang bintana ng jeep. Parang ang sikip ng lugar at hindi ako gaanong makahinga. Hindi naman ako makasigaw dahil baka kung ano ang isipin ng mga pasahero. Nang masilip ko sa bintana na malapit na akong bumaba, medyo nabuhayan ako ng loob. Agad akong pumara ng patapat na sa kanto namin. Iniisip ko pa kung paano ako bababa sa jeep na hindi ko siya madadaanan. Kaya nung huminto ang jeep, nagmadali akong humakbang para maiwasan ko siya. Pero pagtapat ko sa kanya, bigla na lang niyang hinawakan ang braso ko. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng kamay niya. Parang nanunuot sa laman ko. Mabilis akong bumaba sa jeep at saka ako humugot ng malalim na paghinga. Nang makarecover na ako, nagsimula na akong maglakad. Pagtingin ko sa kanto na papasok sa amin, may nakatayong babae sa pinakakanto. Inisip ko na baka may hinihintay siya. Pero habang papalapit ako, nakikilala ko na siya. Gusto kong sumigaw. Mangiyak-ngiyak ako nang makilala ko siya. Siya yung babaeng nakasakay ko sa jeep. Sinisisi ko ang sarili ko na in-entertain ko siya. Kaya ayaw na tuloy akong tantanan. Hindi ko lumayakbang ang pako. Nanginginig kong dinukot sa bag ang cellphone ko at tinawagan ang kuya ko. Nagpapasundo ako sa kanya. Hindi ko napigilan ng umiyak nang makausap siya. Nataranta na rin ang kuya ko. Naririnig ko siyang nagmamadali habang paalis ng bahay. Naupo na lang ako sa gilid ng kalsada habang naghihintay sa kuya ko. Iniyuko ko ang ulo ko para hindi makita yung multo.
Tandang-tanda ko pa noon nung una kong naranasan ang ganito. Sinundan din ako ng multo habang pauwi ng bahay. Pero mas malala ngayon dahil nilalapitan at hinahawakan niya ako. Nang maramdaman kong may humawak sa braso ko, inakala kong si Kuya na, pero nang tingnan ko yung multo ang nasa harapan ko at nakahawak na naman siya sa braso ko, nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako makayak, basta nakatitig lang ako sa kanya habang tumutulo ang luha ko. May kakaiba sa mata niya na hinahatak akong tingnan ito. Hindi ko mabawi ang tingin ko. Nanlalambot ako na para bang nahihypnotize. Gusto nang tumumba ng katawan ko dahil sobrang bigat na ng ulo ko. Parang napakalaki niya na ang hirap buhatin. Hinatak niya ang braso ko at kusang lumakad ang katawan ko. Sumunod ako sa kanya. Wala akong magawa. Parang nakagapos ang katawan ko na basta na lang akong lakad ng lakad at tulala. Maya-maya, nakaamoy ako ng usok ng insenso. Ang sakit sa ilo, parang kinakalkal ang ilong at lalamunan ko. Mas lalo akong nahirapang huminga. Naramdaman ko na parang may mga brasong pumipigil sa akin na gumalaw. Kaya sumigaw ako ng sumigaw at pumalag, pero lalo nila akong hinahawakan ng mahigpit. Nanlalabo ang paningin ko, hilong-hilo ako, kaya hindi ko na alam kung sino-sino ang kasama ko. Binalot na ako ng takot at kaba, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko hanggang sa marinig ko na ang boses ng isang matandang lalaki. Kasunod nito, ang boses ng mama ko sa kanang kuya ko. Kinakausap nila ako at sinasabihan na lumaban, labanan ko raw ang sumasalbahe sa akin. Takang-taka ako dahil hindi ko sila maintindihan. Nakakahinga na ako ng maluwag. Hindi na masakit sa ilong ko yung insenso na naaamoy ko. Unti-unti na rin akong nakakaaninag ng malinaw. Nakita ko na sina mama at kuya. Pero nasa ibang bahay kami. May matandang lalaki na nakaharap sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang pangalan ko. Nagtataka man pero sumagot na lang ako sa lahat ng tanong niya. Tinanong din niya ako kung sino raw ang mga kaharap ko. Sinabi kong si kuya at si mama. Sinabi ng matanda na nakabalik na raw ako. Sobrang nagtataka ako pero kinuwento nila sa akin ang nangyari. Wala na raw akong malay nang sunduin ni kuya sa kanto namin. Nang buhatin daw niya ako, nagising ako at bigla na lang nagwala. Ayaw ko raw sumama kay kuya pa uwi ng bahay kaya tinawagan niya sina mama para magdala ng tricycle. Nalaman nila na nasapian pala ako dahil tumitirik daw ang mata ko at nag-iiba na ang timbre ng boses ko. Doon ko rin kinuwento sa kanila, nakakita nga ako ng multo ng babae. Nakasabay ko sa jeep at ayaw na akong tantanan. Dahil naging lapitin na ako ng mga multo, binigyan na ako ng pangontra ng albularyo para hindi na ako malapitan. Huwag ko na rin daw pansinin ang mga nakikita ko dahil kapag in-entertain ko sila, gagambalain na ako. May third eye daw ako at kahit isara ay magbubukas lang uli. Hindi na lang isinara para daw masanay ako kaysa raw sa isinara ito at kapag nagbukas, maninibago lang ulit. Mula po noon, nakakakita na ako ng madalas at unti-unti ko nang napag-aaralan kung paano sila babaliwalain.
ospital. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ang maikling kwentong ibabahagi ko ay base sa totoong pangyayari taong 2015. Isa nga po pala akong nurse sa isang hospital noon sa San Mateo, Rizal at madalas na panggabi ang pasok ko. Bago mag-umpisa ang trabaho ko, wala naman akong kakaibang nararamdaman. As usual na madaming pasyente. Ako ang naatasang magbigay ng mga gamot sa mga pasyente ng gabing iyon. Pagkatapos kong maibigay ang mga gamot sa mga pasyente, nakaramdam ako ng antok. Dahil na rin siguro sa ilang araw na akong pumapasok ng tuloy-tuloy. Nagpaalam ako na iidlip lang sadlit sa mga kasamahan ko. Humiga ako sa couch na nasa likod ng nurse's station at agad akong nakatulog noon at nanaginip. Naaalala ko pa ang panaginip ko ay gagamit ako ng banyo para umihi. Pero parang hindi panaginip ang alam ko. Kaya bumangon ako at nagbanyo. Nakita ko pa ang mga kasama ko na nagtatrabaho sa nurse's station. Pero paglabas ko ng banyo, wala na sila. Napakatahimik ng lugar. Gulong-gulo ang isip ko nang lumabas ako ng nurse's station. Nagsisigaw ako pero walang sumasagot. Nang biglang parang may nangyari na nagpagising sa akin. Nakita ako ng mga katrabaho ko na nagsusulat sa station nang magising ako. Sinubukan ko silang tawagin. Ngunit walang boses na lumalabas sa bibig ko. Sumisigaw na din ako. Ngunit parang nasa isip ko lang ito at wala talagang boses na lumalabas mula sa bibig ko. Sinubukan ko din na igalaw ang mga kamay at paa ko. Ngunit di ko magawa. At parang nag-ground ang pakiramdam ko. Ang naririnig ko lang ay ang buzzing sound na napakalakas. Kinakabahan ako noon na akala ko ay mamamatay na ako. Ang bigat din sa dibdib, sinusubukan ko silang tawagin, ngunit hindi talaga nila ako marinig. Pinipilit kong bumangon nang biglang lumabas ang astral body ko sa aking katawan at nakita ko ang katawan ko na nakahiga. Tulog na tulog sa couch at parang may liwanag na nakakonekta sa katawan ko at sa aking astral body. Ang gaan ng pakiramdam na parang nakalutang ako. Nilapitan ko sila, ngunit di talaga nila ako napapansin. Nang pumasok sa isip ko na gusto ko nang bumalik sa katawan ay para akong hinigop pabalik ng mabilis. Pagkatapos, bigla akong nagising. Kinuwento ko sa mga kasama ko at katrabaho ko ang nangyari at kinabahan din sila. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ilang araw din ako nahirap matulog sa gabi dahil natatakot ako na baka maulit-ulit ang pangyayaring iyon. Pero sa ngayon nararamdaman ko na kung mag-a-astral project ako at nagagawa ko siya nang di na ako natatakot. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa aking maikling kwento.